Kwento ay naganap matapos bumagsak ang Troy noong digmaang Trojan. Umiikot ito kay Prinsipe Aeneas, isang matapang na mandirigmang Trojan at isa sa mga nakaligtas sa pagkawasak ng kanilang lungsod. Siya ay itinakda na magtatag ng pundasyon ng magiging dakilang lungsod ng Rome. Matapos masira ang Troy, tumakas si Aeneas kasama ang iba pang mga nakaligtas upang maghanap ng bagong tahanan. Mahaba at puno ng panganib ang kanilang paglalakbay. Una silang pumunta sa Thrace, ngunit dahil sa laganap na karahasan at pagpatay doon, napilitan silang umalis. Nagpatuloy sila sa Delos at Crete hanggang sa magpakita si Aphrodite sa panaginip ni Aeneas at sabihin, "Kailangan niyo magpatuloy papuntang Italy." Na kung tutusin sa dami nilang pinagdaanan mula sa Thrace, ay parang wala na lang yun kay Aeneas. Sino nga ba siya para di sundin ng utos galing kay Aphrodite, diba? Habang sila ay naglalayag, nakatagpo nila ang mga nakakatakot na nilalang tulad ng Harpies at Cyclops. Sa kabila ng mga pagsubok, nakarating sila ng ligtas sa Sicily kung saan pansamantala silang nanatili. Samantala, sa Mount Olympus, nalaman ng mga Diyos lalo na si Juno, Jupiter at Venus ang propesiya na si Aeneas ang magtatatag ng isang makapangyarihang lungsod na sisira sa Carthage balang araw. Ikinagalit ito ng Diyosang si Juno dahil paborito niya ang Carthage. Dahil dito, ginawa niya ang lahat upang pigilan si Aeneas sa pagtupad ng kanyang tadhana. Nagpadala si Juno ng malakas na bagyo upang iligaw ang paglalakbay ni Aeneas at ng kanyang mga kasama. Ngunit dahil mas malakas ang plot armor ni Aeneas and the Trojan Dome, nakaligtas pa rin sila at napadpad malapit sa Carthage kung saan nila nakilala si Queen Dido. Mainit silang tinanggap ni Dido at pinatuloy sa kanyang kaharian. Habang tumatagal, nahulog ang loob ni Dido kay Aeneas. Hiniling niya kay Aeneas na ikuwento ang pagbagsak ng Troy at ang kanilang mahabang paglalakbay. Ibinahagi ni Aeneas ang kanyang lore sa kanilang mga paghirap, sakripisyo at pakikipaglaban upang makahanap ng bagong tahanan. Kalaunan ay nahulog din ang loob ni Aeneas kay Dido. Sa gitna ng kanilang pag-iibigan, pinadala ni Juno si Mercury upang ipaalala kay Aeneas na hindi siya maaaring manatili sa Carthage dahil may mas malaking misyon siyang dapat tuparin sa Italy. Buti pa si Aeneas, kayang isakripisyo ang sariling kagustuhan para sa bayan. Sana gobyerno din ng Pilipinas. Siya, balik tayo sa kwento. Dahil dito, iniwan niya si Dido upang sundin ang kanyang misyon. Labis itong ikinalungkot ni Dido hanggang sa wakasan niya ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos umalis sa Carthage, bumalik si Aeneas sa Sicily kung saan muling nagdulot ng gulo si Juno sa pamamagitan ng pagpapasunog sa 4 na barko ng mga Trojan. Sa kabila nito, nagpatuloy si Aeneas hanggang makarating siya sa Cumae sa Italy. Doon ay pumunta siya sa templo ni Apollo upang humingi ng gabay. Inutusan siya ni Apollo na pumunta sa ilalim ng daigdig upang makausap ang kanyang ama ni si Anchises. Matapos na hinarap ni Aeneas ang maraming panganib sa ilalim ng daigdig, hanggang marating niya ang Elysian Fields kung saan niya muling nakita ang kanyang ama. Ipinakita ni Anchises kay Aeneas ang magiging kinabukasan ng Rome nang wala man lang pasintabi na spoiler warning. Ikinuwento niya ang mga digmaan at tagumpay na haharapin ni Aeneas at ng kanyang magiging lahi. Dahil dito, lalo siyang naging determinado na tuparin ang kanyang tadhana. Pagbalik ni Aeneas sa mundo ng mga buhay, naglakbay siya patungong Latium na pinamumunuan ni Haring Latinus. Malugod siyang tinanggap ng hari at inalok pa ang kanyang anak na si Lavinia upang mapangasawa ni Aeneas. Ngunit muling nakialam si Juno. Paborito talagang pakialaman ni Juno si Aeneas. Kaya, inudyukan niya si Haring Turnus ng mga Rutulians upang labanan si Aeneas at ang mga Trojan. Naging magulo ang buong Latium at nagkaroon ng malaking digmaan. Habang naghahanap ng kakampi si Aeneas kay Haring Evander, sinalakay ni Turnus ang mga Trojan. Nang makabalik si Aeneas, buong tapang niyang hinarap si Turnus hanggang sa mapatay niya ito at manalo sa labanan. Dahil sa kanyang katapangan, pagtitiis at pagsunod sa kanyang tadhana, naging malaya si Aeneas at ang mga Trojan upang simulan ang pundasyon ng dakilang lungsod ng Rome. Ang Aeneid ay hindi lang tungkol sa adventure at digmaan. Marami rin itong importanteng lessons na pwede nating may ugnay sa totoong buhay, lalo na dito sa Pilipinas. Bilang isang estudyante at Pilipino,
Masasabi kong ang kwento ni Ina ay relatable pa rin hanggang ngayon. Maraming Pilipino ang dumaraan sa hirap, sakripisyo at mahihirap na desisyon para lamang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Tulad ni Inas, maraming tao ang kailangang iwan ng personal nilang kagustuhan para sa mas malaking responsibilidad. Makikita rin natin sa kasalukuyan na ang tunay na lider ay hindi lang matapang, kundi marunong magsakripisyo at gumawa ng tamang desisyon kahit mahirap. Sa panahon ngayon, mahalaga rin ang diskarte at pagtutulungan sa pagharap sa mga problema, hindi lang puro lakas. Ipinakita ng Enid na kahit maraming pagsubok sa buhay, ang pagtitiis, pananampalataya at determinasyon ay makakatulong upang maabot ng tagumpay. Hanggang ngayon, dala pa rin ang kwento ang mahalagang aral na maaaring i-apply sa totoong buhay ng mga Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayo mula sa epikong Enid.